At yun na nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong komento ni Madam Rowena Guanzon dito nga po kay Remulla, mga kabayan. Alalahanin po natin, mga kabayan, na si Madam Rowena Guanzon ay isa pong attorney. Ayon po kay Madam Rowena, ay siya po ay nababahala, mga kabayan, sa galawan po ni Remulla. Sa matagal na panahon na nahimik po si Ma'am Rowena, hindi niya po sinisita po si Remulla, mga kabayan. Pero ngayon lang, dahil po, dati na bagay, ito pong si Remulla ay pumutak na naman po. Naanimoy yung mga suspect pa lamang po na itinuturo. Hindi pa po nakakatulan ng guilty, ni wala pa pong ebidensya para po kay Remulla. Convicted na po. Kailangan na po itong makulong. Yan po yung kinababahala. Yan po yung kinababahala ni Madam Rowena Guanzon. Hindi pa po, wala pa pong hatol eh. Di ba? Ang final verdict po dyan, korte. Di ba? Hanggang sa umabot sa Korte Suprema. Sino ka para hatulan? Yung isang suspect na wala ba lang bang ebidensya, tokis lang. At yung tokis na yun, galing pa sa mamamatay tao. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Di po ba? Yung anak mo nga, sir, di ba? Sir Remulla, yung anak mo nga may ebidensya na. Nakuhanan pa ng ebidensya. Ayon po kay Madam Guanzon, may ebidensya pero nakalaya po eh. Saan ka naman nakakita ng ganyan? DOJ secretary ka pa niyan. Nakalaya yung anak mo. Ibig sabihin po, pag sa inyo, kaya nyong palayain kahit may ebidensya. Basta kamag-anak nyo. Pero pag hindi nyo po kamag-anak, hindi nyo po kaalyado, kahit walang ebidensya, kaya nyong ipakulong. Kaya nyong sabihin convicted na agad. Diyos ko po. Ano pong mangyayari sa bansa natin pag ganyan? Kaya po nababahala po itong batikan na lawyer na si Madam Guanzon sa mga galawan po ganyan ni Mr. Remulla. At lalo na po, di po ba nag-a-apply po yan bilang ombudsman? Partida DOJ secretary ka pa lang. Paano pag naging ombudsman ka na? Di ba? Mas malaking kapangyarihan ng may papataw sa'yo. Diyos ko po, di ko na po alam kung ano pong mangyayari sa bansa natin. Na kahit yung kapwa mo, attorney, nababahala na sa mga galawan mo. Narito po, mga kabayan, napakinggan po natin Ito po ang pagsisiwalat po ni Madam Rowena Guanzon patungkol nga po dyan sa mga galawan po ni Mr. Remulla. Madam Rowena, pasok po. Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod. Nakakabahala lang itong mga balita. Ang nasa balita po ay nag-file na o magfa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magfa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po niyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama dyan at iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Patidongan ay talaga pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Patidongan na talaga pong pinauwian ni
or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang sa akin natawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Remulla na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal syndicate. Now, wait a minute. Hindi pa nga ho ninyo na preliminary investigation? Wala pa ngang, hindi ko alam kung na-receive na yung complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at yung iba pa. Naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. That's really unfair and unjust. The Secretary of Justice should be above politics. He should be fair and must observe due process and fairness at all times. Kasi po, siya talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga piskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon, I think sa kay Teves na case. Pero ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin ho ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang hustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdal nyo, o hindi. Fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi. Hindi po ba? Yung anak nga niya nahabla ng drugs siya ang Secretary of Justice. Wala akong sinabi doon Hindi ako nag-comment doon. Kasi syempre masakit din yun kay Secretary of Justice, si Secretary Remulla. Anak niya yun di ba? Pero ang mga tao nag-expect din po doon ng fairness niya, impartiality niya. Dito po, sa kasong murder na isasampa nila o sinampa nila kay Mr. Charlie Atong Ang at mga kasama niyang investors,